Psalms chapter 23 verses 1 to 2. Sabi po dito, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, dakila ka. Ama, maraming salamat po. Ikaw ay aming pinupuri at sinasamba. Wagas ang iyong pag-ibig at walang hanggan ang iyong habag. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng banal na dugo ng iyong anak na si Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na ipinabot niyo po sa amin. Lord, nararapat ka na ikaw, Panginoon, ang siyang aming luwalhatiin at sambahin sa aming mga buhay. Ngayon po, Panginoon, na nagpapasalamat po kami sa pribilehiyo na kami po ay muling makatulog sa banal na presensya ninyo. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga awit pasasalamat, we raise our voice, we raise our hands to you to give thanks. At salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na muli po, Panginoon, na manaliwa sa amin ang iyong mga pangako sa pamamagitan, Panginoon, ng mensahe na inyo pong ibibigay sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Hayaan niyo po, Panginoon, ang mga mensahe nito ay magdulot sa amin ng kagalakan, kapayapaan, at maging instrumento, Panginoon, na mas lalo umalap at lumalim ang pag-ibig po namin sa inyo sa pamamagitan at gabay ng banal na Espiritu na nasa sa amin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyo po ang lahat ng papuri at masasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa ating music team sa napakagandang worship. Amen. Alam niyo po, nakakatuwa po yung, hindi po sa, pero ang ganda talaga ng goodness of God. Grabe yun, no? Yung, saan ba tayo? Ano ba ang tao kapag wala ang Diyos? Kung hindi mabuti ang Diyos, siguro po wala na tayo talaga dito sa una pa lang. Dahil nga sa ating mga kapalaluan, sa kasalanan ng tao. Pero sabi nga ni Pedro, bakit hindi pa na pinaparusahan ng Diyos ang buong sangkatauhan? Dahil sabi ay binibigyan niya ang lahat ng pagkakataon para magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan. At salamat, kapatid, dahil ikaw ay isa sa nag-respond, tumugon sa panawagan ng Panginoon na talikuran, pagsisinan, at ilapit sa Diyos ng ating pong mga buhay. Amen. Meron po akong isang storya. Meron pong grupo ng mga scientists. Pag sinabi po nating scientists, sila po ay mga eksperto sa larangan ng siyensya. Ang grupo na to ay nag-aaral patungkol sa cloning. Pag sinabi po nating cloning, no, kukuha ka ng isang cell sa isang living organism, tapos i-develop mo ito. Pwede siyang maging organ or pwedeng isang mismong organism. No, maraming mga paraan, kagaya ng stem cell, o kaya meron ngang si Dali, yung istauna-unahang hayop na na-clone. No? Pero kaya ang ano ng mga scientifico sa kwentong ito, nag-usap-usap sila. Siguro darating, ito na yung panahon, excited sila, ito na yung panahon na hindi na natin kakailanganin ng Diyos. Wow! Nagsabi sila ng gano'n. Talaga, nag-usap-usap sila. Sige, representative ka namin, makipag-usap ka dun sa Diyos. At sabihin mo, i-challenge mo siya. Sabihin mo sa Kanya na hindi na natin kailangan siya. Kasi kaya na natin lumikha ng buhay. Kaya na natin gumawa ng buhay. At yung isang scientist na representative nila, lumapit siya sa Diyos at sinabi niya, Diyos, hindi na namin ikaw kailangan kasi kaya na namin lumikha ng buhay. Ngayon, I challenge you. Wow, hinahamon niya si Lord. Gagawa tayo ng buhay, sabi niya. So nakipag-deal si Lord sa kanya, sige ba? Go. So nagkaroon ng kompetisyon. Pero sabi ng Panginoon, lilikha tayo ng tao. Lilikha tayo ng isang bagay or ng organismo sa pamamaraan do.
O sige, sabi ng tao, ma-pride ang tao, sige ba? So ngayon, kumuha si Lord ng putik at hinulma niya ito, ginanginan ko niya ito sa ilong, nagkaroon ng buhay. Yung tao, ganun din ang gagawin niya. Akma siya kukuha ng putik, pero sabi sa kanya ni Lord, bakit mo kinukuha yung sa akin? Maghanap ka ng sarili mong resources. Ibig sabihin, sa kabila po ng napakatayog ng kaisipan ng mga tao, sa kabila po ng pagsusumikap ng mga tao na arukin yung kaalaman, no? Na natuto na tayong maging independent sa lahat ng ating mga ginagawa dahil we are capable of creating systems where tayo ay may kakayahan na gumawa ng buhay. No? Parang iniisip natin that we can totally run towards the Lord. We can totally free away from the Lord. Pero, ang sinasabi po ng kwento nito, mga kapatid, na kahit anumang mga bagay maabot ng tao, kailangan pa rin niya ang Diyos. Ano man ang kanyang estado sa buhay, siya man ang tinuturing na pinakamayaman sa lahat, ano man ang kanyang kapangyarihan na meron siya ngayon, siya man ang leader ng buong mundo nito, kakailanganin pa rin po niya ang Diyos. Ang sabi po sa Colossians chapter 1 verse 16 to 17, mga kapatid, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. At dahil sa Kanya, ang lahat ng mga bagay na sansinukob ng lahat ng nilikha ay nasa kaayusan. Imagine ninyo, ano ba yung dinulot ng human knowledge? Maaaring dinala tayo nito sa mas maayos na sinasabi natin, mas maalwa kasi sa technology, no? Yung cellphone, mula sa Nokia 5110, no? Nagkaroon na ng video call, may magkakaroon pa ka ng hologram, no? Mas madali na mag-book ng mga pagkain, delivery. So, nakakatulong ang teknolohiya sa pamamagitan ng kaalaman ng tao. Pero, may sukdulan po ito. Ano ba yung mga nangyayari na nagde-develop yung mga viruses? Kasi ang mga viruses na niniwala po ako, biotechnology po yan. Nagkaroon lang po yan ng mutation, pero nalikha rin po yun. Isa rin po yan sa byproduct ng gawain ng tao. Amen? Yung mga gamot na tinitake natin, byproduct po yan ng human knowledge, pero nakaabuso po. Nagiging dahilan para maabuso, nagiging dahilan para magkaroon pa ng sakit, no? Magkaroon ng addiction. Amen? So yung war, no? yung pagtatalo ng iba't ibang mga bansa, nagpapagalingan sa isa't isa. At syempre, yung pinaka-common sa atin, di ba? Yung hate towards each other. Ay, kasi ito yung estado ko sa buhay. Hindi ko ilalagay yung sarili ko sa'yo. Mababang uli ka lang. Mga ganyan. Amen? Nagkakaroon ng division, nagkakaroon ngayon ng disunity. Pero ang Diyos, ang sabi ng Panginoon sa Colossians 1:16 to 17, lahat ay subject pa rin sa sistema, sa kaayusan ng Diyos. Binuhin ninyo mga kapatid, sa kabila po ng marami pong nangyayari sa bayang Pilipinas, sa buong bansa, sa loob ng napakaraming taon po ng iba't ibang bansa sa mundo, still, nakatayo pa rin po tayo dito. Yung po ay dahil sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. No? Yung ang sarap gumising sa umaga, yung pagising mo pa lang sa umaga, wala kang coronavirus. Because God is first, sinusustain ka ni Lord eh. Yung pagising mo sa umaga, makita mo yung pamilya mo na kompleto pa kayo, magandang pasasalamat na ibigay sa Panginoon yun. Amen? Pagising mo sa umaga, meron ka pa rin trabaho. Pagising mo sa umaga, amen, maayos pa rin ang kalagayan niya sa buhay. Kasi si Lord, He sustains everything. Hindi mo natatapos ang pagmamahala ng Diyos sa loob po ng 6 na araw ng kanyang paglikha. At sa ikapitong araw, siya po ay nagpahinga. Pero hindi po doon natatapos ang ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Hindi niya hinayaan na ang tao ay mamuhay na lang ng mag-isa, ng walang Diyos. Bakit? Ano po yung sinasabi ng Biblia? Sa John chapter 15 verse 7, apart from Him, we can do nothing.
Ang sabi doon, malinaw po na sinabi doon ng Panginoong Jesus, na kapag ay hiwalay ka sa akin, kapag ikaw ay hiwalay sa Diyos, wala kang magagawa. Ang sabi po sa Hosea chapter 4 verse 6, nalilipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan at itinakwil ko rin kayo bilang pari, at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Kaya bakit tayo napapahamak? Kasi wala ho tayong karunungan, wala ho tayong consciousness, wala ho tayong awareness sa salita ng Diyos, sa Diyos. Mas sinusunod po natin yung ating impulsivity, yung mga iba't ibang mga boses sa atin na hindi natin alam kung susundin ba natin ito, dadalhin ba tayo sa maayos na kalagayan? Amen? Marami kasi sa lipunan natin ang nagsasabi, you have to do this. Kailangan mong gawin ito. At pag meron kang pag malungkot ka, nandiyan si MP. Kakampi ko si MP. Kilala niyo si MP? Isang baso ka lang, wala ka ng problema. O nandiyan si Marlboro, o nandiyan si, ano ba yung mga sikat na sigarilyo. May marami pong mga dinidigtas sa atin ng lipunan ito. Maaaring nakapagbibigay siya sa atin ng satisfaction. Maaaring naaalwa or nare-release yung mga tensions or yung mga takot na meron po tayo. Pero, hindi pa rin po yun ang ultimate, hindi pa rin po yun ang tanging kasagutan para po makatulong po sa atin. Amen. Kailangan pa rin po natin ang Diyos. Tandaan po natin yung mga kapatid. Sa madaling salita, ipinapakita lamang na kapag wala ang Diyos, nararanasan po natin ang kaguluhan, walang kaalisan, kapahamakan. Amen? Bakit mga kapatid? Kasi nature po natin yung magiging makasalanan. At alam po natin kung ano po yung dinudulot ng kasalanan. Ang dinudulot po ng kasalanan, kaguluhan, kamatayan, pagkakawatak-watak. Sabi po sa Romans chapter 7 verse 5, noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nagugudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. So nung hindi pa tayo namumuhay, wala pa po tayong awareness or knowledge about the Lord. Nung time na hindi pa natin kailangan ng Diyos, ang sabi sa Romans 7, natural po sa atin na sundin po natin yung hilig ng ating mga laman. At yung hilig ng laman na yun, alam natin kung saan siya papunta. Sabi po dito, papunta po siya sa kamatayan. At dahil ikaw ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, one of my favorite verse, na paulit-ulit yung sinasabi, Colossians chapter 1 verse 16, you are created through Him and for Him. Dahil ikaw ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, ikaw, bawat isa sa atin, destino tayo ay nakadestino. Tayo ay nilikha para ang kiling ng Diyos. Sabi mo sa sarili mo, I am God's property. I am God's property. Dahil property ka ng Diyos, hindi ka niya hinayaan na mawala sa Kanya. Ang iyong anak, ikaw nanay ka, ikaw magulang ka, tapos biglang may tudukot doon sa anak mo, papayag ka ba? Papayag ka? Hindi. Kasi, property mo yung anak, pag mamay-ari mo yung anak mo, anak mo yan mahal mo yan Ganun po tayo, sa madaling salita mga kapatid. Ano ang dahilan ng Diyos kung bakit patuloy kanyang pinapatawad sa mga kasalanan mo, sa mga kasalanan natin, sa kapalanuan po natin? Bakit patuloy tayong minamahal ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating kakulangan? Bakit ginawa ni Jesus na bumaba mula sa langit? Piliin po niya na mamuhay bilang tao, bilang makasalanan, sapagkat ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Tandaan mo, John 10:10, naparito ang kaaway upang magwasak, manira at pumatay. Si Satan ay walang pagmamay-ari. Wala po siyang property. Ang lahat po ng nilikha dito sa mundo, pati ikaw, pati yung mga anak mo at kapu-apuhan, lahat po yan ay pagmamay-ari ng Diyos. Tandaan mo yan, pati ang katawan na to. Ngunit nandito ang
pagkaaway. Anong plano niya? Wala siyang ibang alam na gawin kung hindi nakawin yung mga bagay na meron sa Diyos. Yung katawan mo na nagsasuffer po sa sakit. Satan is trying to steal that body. Gusto niyang angkinin yung katawan na yan, pero hindi tayo papayag. Paninindigan natin na ang katawan nito ay pagmamayari ng Diyos. That's why we don't deserve to suffer from the illnesses. Tandaan po natin ang mga kapatid. Na ang buhay natin dito sa mundo, lahat ng bagay na meron dito, ay dilaan ng Diyos para sa atin. Tandaan natin yan. Kaya tayo ay mamumuhay ng may taas ng ulo, may lakas ng loob. Kasi ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos para sa atin. Amen? Buhay ng mga kapatid. Palpahan po natin ang Panginoon. Tandaan natin, walang pagmamayari ang kaaway. Ang trabaho niya, nakawin ang mga bagay na pagmamayari ng Diyos. Pero bakit po natin, bakit ginawa ng Diyos niya si Jesus? Bakit siya bumaba? Bakit siya namatay sa krus? Para ikaw ay tubusin. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 7, sa pamamagitan ng pagdanang ng dugo ay nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Amen? Alam niyo mga kapatid, minsan nag-aaral kami ng mga youth. Nadaanan namin yung kwento sa Genesis 3. Nung time po na nagkaroon ng kasalanan, sila Adan at Eva, sila po ay napalayas doon sa hardin, sa paraiso. Pero sa paraiso na rin na yun, nandoon din yung susi para sila ay magkaroon ng reconciliation sa Lord. Nandoon din nandoon din si Jesus, na siya yung magiging daan para mapatawad sila Adan at Eva. Pero ang nangyari, pinilit ng Lord, sinara ng Panginoon yung kanyang presensya sa tao. Amen? Bakit? Kasi dahil sa kasalanan natin, hindi natin kayang pantayan yung kasalanan. Hindi ganun kadali na tayo ay mapatawad ng Diyos. Kaya niya pinalayas doon. Doon kahit na nandun na yung sagot para mapatawad na, lalapit na lang sila Adan at Eva doon Nandun na yun Nandun na yung mercy ni Lord Pero ang nangyari, pinalayas sila ni Lord, pinalayas sila ng Diyos sa paraiso. Bakit? Because God, yes, He is merciful God. Pero, ang kasalanan natin ay mayroong consequence. Tandaan natin yan. Kung mahabagin ng Diyos, ang Diyos din ay makatarungan. He is also a just God. Hindi papayag ang Diyos na walang maging consequence sa ating mga kasalanan kasi yun siya makatarungan siya Amen? At ang nangyari, hindi ikaw yung dapat na magbayad. Si Jesus Christ, yung dugo ni Jesus, yung dumanak sa krus ng Kalbaryo, siya yung naging kabayaran para ikaw ay matubos sa iyong kasalanan. Ganun ka kamahal ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala kong matuwid, wala kahit isa. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi po tayo hinayaan ng Panginoon ng Diyos. Dahil ikaw ay kanyang pagmamayari, ayaw niyang makita na ikaw ay magdusa. Ayaw niyang makita na ikaw ay nagsasuffer dun sa consequences ng kasalanan. Sa halip, sabi sa Romans 6:33, binigyan ka niya ng buhay, binigyan ka niya ng kaloob, binigyan ka niya ng regalo. Pero ang kapalit nun, si Jesus, yung pagdurusa po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya naman mga kapatid, kailangan talaga ng tao ang Diyos. Kasi sabi po sa Romans 7:5, yung natural na likas natin, kung wala ang Diyos sa buhay natin, ang susundin po natin yung laman natin. Amen? Imagine that, ang tao kapag hindi po niya kilala ang Diyos, walang batas-batas. Ako ay malaya. Pero yung kalayaan na yun, magdadala sa iyo sa kapahamakan. Hindi po ako natatakot na sabihin kasi ito po yung katotohanan mga kapatid. At ang katotohanan po na si Jesus lang ang buhay, ang daan, at ang
siya yung tinataas po natin dito at wala na pong iba. Amen? Hindi po nananatiling nagpapahinga ang Diyos pagkatapos ng araw ng kanyang paglikha. Siya ay patuloy na kumikilos para manatili sa kaayusan ang lahat ng bagay. Because in the first place, God is the God of order. Amen? Kung napapansin po natin ang buhay natin ngayon, ay puno ng kaguluhan, puno ng pagkalito, puno ng anxiety, puno ng confusion. Bakit hindi natin hayaan ng Diyos na i-manage niya yung buhay natin? Kasi sabi ng Bible, He is the God of order. Ang lahat ng bagay ay naaayos dahil sa Kanya. Kapatid, walang ibang solusyon sa problema mo ngayon para maging umayos yung buhay mo kung hindi ilapit mo ang buhay mo sa Diyos. At hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Tandaan po natin yun. Ako po ay naniniwala na bilang tayo po na nilikha ng Diyos, tayo po ay kanyang pagmamayari. Bilang pagmamayari ng Diyos, sabi po sa Luke 12:32, tayo po ay kanyang greatest possession. Wow! Ikaw po ay pinakamahalaga sa Diyos. Kung nasaan ang kayamanan, naroon ang puso. Kung nasaan ang puso, no? Sabi ng Luke 12, naroon ang iyong kayamanan. At nasaan po yung kayamanan ng Diyos? Ang kayamanan ng Diyos, tingnan mo yung katabi mo. Yan ang kayamanan ng Diyos. Lahat ginawa ng Diyos para sa Kanya, para sa iyo. That even He gave up His own Son, para lang ikaw ay Kanyang mahalin. At muling mo nariwa yung pag-ibig. Alam niyo po yung the two language of love. Magagaling dito yung mga kabataan no? Learning to let go and learning to hold on. Pero napaka-expert ni Lord dito. Siya yung model ko dito Pag sinabi natin letting go and holding on, hindi mo masasabi na it doesn't mean na hindi mo na mahal ang tao kung nilelet go mo siya. And it doesn't mean na hindi mo na minamahal yung tao kung hinuhold mo siya. Or nagiging abusive ka. Paano yun? Si Jesus Christ, pansinin po natin. Yung Ama, nung namatay si Jesus Christ, para lang manatili ka sa Kanya, sa pagmamahal ng Diyos Ama, nilet go po niya si Jesus. Wow! Pinaka-importante sa kanyang buhay. Bugtong na anak niya, kayamanan niya, namatay para sa iyo. He is willing to let go of Jesus Christ para lang i-hold on niya yung pag-ibig niya sa Lord. Amen. Ganun po si Lord. He is willing to sacrifice yung pinaka-importante sa kanya. Kaya mga kapatid, sabi sa Luke 12, you are His greatest possession. John 3:16, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. For God so loved the world that He even gave up His only begotten Son. Give up na si Lord. Binigay niya si Jesus Christ. And Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. So wala po tayong parte doon. It's all about the goodness of God. Kagaya ng kanta natin, it's all about the love of the Lord in us. Na bakit tayo naririto sa sitwasyon na to? Bakit tayo nananatiling buhay? It's all because of the grace of the Lord. Hindi natin alam kung bukas, sa susunod na araw, hindi na tayo gigising. Pero salamat sa Panginoon dahil gising ka. At naniniwala ako na pag ang tao ay ginising pa ng Diyos, tuwing umaga, ibig sabihin meron pa siyang bisyon. Meron pang bisyon. Ang tao. Ang Diyos ay patuloy na nagpapakilala sa atin. Sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 1. Sabi po doon, hindi ba ninyo alam na sa simula pa lang sa panahon ng ating mga ninuno, ang Diyos ay nagpapakilala sa atin. Araw-araw po mga kapatid, hindi po nagsasawa ang Diyos sa magpakilala sa atin. Nais po niya na bumuo ng isang intimate relationship po sa atin. Pero napakarami pong mga nagiging hadlang para hindi po natin ma-discover ang mga bagay na yun. Kasi,
Masyado po tayong occupied ng mga bagay dito sa mundo. Tandaan natin, ano ba yung plano ng kaaway? Ang plano ng kaaway, ang upang ikaw ay nakawin sa original purpose ng buhay mo. It's to divert your thinking, divert your attention to your original purpose. Ano po yung original purpose natin? You are created for the Lord. Ang dahilan ng Diyos kung bakit ikaw ay nilikha ay para sa Kanya. Pastor, napaka-selfish naman ni Lord. Inangkin na ako ng Diyos. Amen. Hindi po selfish ang Panginoon. Dahil kagustuhan po ng Diyos na tayo po ay maging Kanya, hindi po niya tayo pinipilit na maging Kanya. Diba ang isang pagmamahal? He is willing to let go. Binibigyan niya ng kalayaan yung taong minamahal niya. Lingwahe ng tao yan eh. Ganun din ang lingwahe ng Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 30:15, "Today I have given you a choice between life and death. But I challenge you to choose life so that you and your descendant might live." Hindi po tayo pinipilit ng Diyos sa lumapit sa Kanya. Pero binibigyan po niya tayo ng option. Binibigyan po niya tayo ng imbitasyon, ng oportunidad na sa tingin mo na pwede na sa'yo yung ganitong buhay. Kapatid, nagkakagaling ka sa Diyos, pwede ka pang i-promote ng Panginoon. Nung akala mo kontento ka na sa ganitong buhay, kapatid, nagkakagaling ka. Ang disenyo sa'yo ng Panginoon is to sit on the throne, is to reign in life, to transform from grace to grace, from glory to glory. Amen? From riches to riches. Amen? Hindi tayo nakukontento. At ang Diyos ay hindi kontento. Kaya naman, binibigyan po na tayo ng oportunidad, ng pagkakataon, para piliin na makilala natin siya. At habang nadi-discover po natin ang Diyos, mas lalo po siya nagpapakilala sa atin. At kapag mas lalo po natin nakikilala ang Diyos, mas lalo po nagbabago yung ating mga pananaw patungkol sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Nung dati, ikaw ay wala kang self-control. Dati kang nagmagagalingin kahit na napakaliit lang na bagay. Dati, madali kang magkaroon ng panic attack, ng anxiety. Madali kang maapektuhan yung self-esteem mo. Pero ngayon, you identify yourself before the Lord because you recognize the Lord loves you, the Lord never leaves you, the Lord is your Jehovah Jireh, your provider. And the Lord is your everything, is more than enough. Amen? Kaya nagkakaroon po na tayo ng kapayapaan sa ating kaisipan at sa ating pong mga puso. Kasi alam po natin, nakasama po natin ang Diyos. At yun po yung pag-asa na meron po tayong pangangalawakan mga kapatid. Tandaan po natin yun. Amen? Kaya maraming salamat dahil ang tao ay merong pagnanasa, merong desire na makilala ang Diyos. Kasi kailangan talaga natin ang Diyos, mga kapatid. Para po magkaroon po ng konkretong pagpapaliwanag dito, sa simpleng tanong, bakit kailangan ng tao ang Diyos? Ang mga tupa po ay madalas na ilaling tulad ni Jesus sa ating mga tao. Sabi po sa Matthew chapter 9 verse 35, nilimot ni Jesus ang lahat ng bayan. And in verse 36, at nang makita niya ang napakaraming tao, ano po yung naramdaman ni Jesus? Nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi nila alam kung ano kanilang mga gagawin. At inilarawan ni Jesus ang mga tao na parang mga tupa na walang pastol. Sabi po sa John 10:12, kung wala tayong sa pangangalaga ng pastol, maaari po tayong maagaw ng mabangis na hayop at patayin, sunggaban ng asong gubat at bulabugin. Tandaan natin, kung meron pong plano ang Diyos sa ating buhay, meron din pong plano ang kaaway. At sa buhay natin ito, dalawa lang po yung ating dadaanan sa mundong ito. Dalawa lang po yung ating hahantungan. Kung ayaw mo sa Diyos, automatic alam mo kung saan ka na. Dito po yun.
Kung ayaw mo naman sa kaaway, salamat kapatid. Dahil nasa panig ka ng Diyos. Hindi pwedeng maging neutral. Walang neutral. Dalawa lang po yung option kapatid. Tandaan po natin yan. Pero ito po yung sabi ni Jesus. Kapag wala po ang tao sa pangangalaga ng pastol, o kapag wala ang tupa sa pangangalaga ng pastol, ano daw po yung nangyayari? Sinusunggaban ng asong gubat ang tupa. At ano po yung gagawin ng asong gubat? Ano? Aalagaan ng asong gubat? Kaya ano daw? Lalapain po niya. Susunggaban niya. Papatayin niya. Tananakawin niya. At kilala po natin kung sino yung asong gubat. So mga kapatid, bakit kailangan natin ng Diyos? For our protection. For our guidance. Na hindi po tayo manakaw ng kaaway. Na hindi po tayo manatili sa dilim at walang pag-asa. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong laman ng puso niyo ngayon, kung nawawalan po kayo ng pag-asa sa mga sitwasyon ninyo. Pero you are not destined para manatili sa ganyan. Amen? Meron kang good shepherd. Meron siyang magandang plano sa'yo. At ang sabi po sa Psalm 23 verse 1 to 2, ito po yung magandang dulot kapag tayo po ay nagpapaalaga sa pastol. Inihalin tulad po ni Jesus ang buhay nating tao bilang mga tupa. At makikita po natin sa Psalm 23 kung mababasa po natin yan, ano po yung benepisyo, ano po yung mararanasan ng tao kapag siya po ay mayroong Diyos sa kanyang buhay. Amen? Kung siya po ay nagpapaalaga sa pastol. Sabi po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang dinadala sa mainam na pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Imagine po ninyo, yung mga bata sa street children, no? Sa kalye. Nakakaawa sila. Kasi napipilitan silang gumawa ng mga bagay na parang nagdaan sila, kung ano nagra-rugby, or hindi naman lahat. No? Napapabayaan ng kalusugan, napapariwara ang buhay. Ano po yung dahilan kung bakit nangyari yun sa mga bata? Pinapabayaan. Ano ba? Walang naging guide. Walang magulang, walang nag-alaga. So imagine ninyo, sa spiritual po nating buhay, kung wala pong nag-aalaga sa atin, para po tayong minun. Mapapabayaan po, mapapahamak. Sa madaling salita, kapag wala ang Diyos sa buhay ng tao, napapahamak po ang tao. Alam po ninyo mga kapatid, nasabi po ni David, ang Panginoon ng aking pastor, ako'y mahihimlay, kaya ako mahihimlay. Iyon po yung isang magandang bunga kapag tayo ay nagpapaalaga sa ating Diyos. Kapag pag hinayaan natin ang Diyos ay dumilo sa ating buhay, ang dulot po niya ay kapahingahan. Kagaya na nasabi sa Psalm 23, what makes sheep lie down? Kung titignan po natin yung mismong mga tupa, meron pong 4 na dahilan kung parang isang tupa ay mahimlay. Number 1, sheep lie down because they are free from any danger or harm. Alam po ninyo ang tupa, masyadong sensitive yan eh. Kumbaga sa tao, walang sibuyas. Ganun po sila. Masyado silang sensitive na yung tipo na parang may gumalaw lang na damo. Bigla na lang yung tatakbo, takalong-talong, hindi ka lang kung saan pupunta. Ganun po sila ka-sensitive. May gumalaw, may kumamano lang na mga bagay sa kanilang paligid. Masyado po silang sensitive. Yung kanila pong mga reflexes. That's why they got easily troubled and anxious yung mga tupa. So ganun po yung tao. Pag wala po tayong sinasantigan na matibay na pundasyon sa buhay po natin, mabilis po tayong mag-alala. Konting kibot ng problema, konting kibot ng suliranin, pakiramdam mo mamamatay ka na.
May mga pamamaraan tayo. Madalian lang ang solusyon sa mga problema para makaiwas tayo sa mga gumugulo sa ating mga utak. Maaaring labas muna ako, bakasyon muna ako. Maaaring kain ako ng kain, yung mga stress reliever. Pero nandun pa rin yung anxiety. Diba? Magaling kasi tayo magtago. Magaling tayo magtago ng nararamdaman. Pinapakita natin sa iba na masaya tayo. No? Pero deep inside in our hearts, there are a lot of issues. Ganun po tayo mga kapatid. Pero ayaw po ng Panginoon na manatili tayo dyan. Kasi paano ka makapagpagod? Sabihin mo ba, ano papahingahan yung ganong sitwasyon? Na sa tingin ng iba, maayos ka, okay ka. Pero sa sarili mo, hindi. Ayaw naman ng Diyos na gano'n. Diba? Kasi si Lord, siya yung nakakakita ng puso mo. Siya yung nakakakita ng kabigatan mo. Maaari sabihin ng tao, uy, all blooming ka, wala kang problema, ano ka, okay ka. Pero pero ang Diyos, nakikita niya kung ano yung issue sa buhay natin. Sheep refuse to lie down unless they are free from all fears. Pero hindi alam ng mga tupa na hangin lang pala yung nagpapagalaw dun sa mga daon na yun. Diba sabi ko nga, masyadong sensitive yung mga tupa. Konting kibot lang, konting ano lang ng hangin, konting galaw lang ng mga bagay-bagay sa kanilang pagiging, ang taas na ng reflexes nila, pati din na yung kanilang reaction. Alam mo tayo mga tao, nabubungay po tayo sa tinatawag na blinded ears sa tinatawag. Marami po tayong mga bagay na kinikreate sa ating mga kaisipan na takot. Pero hindi naman dapat katakutan. Marami tayong mga iniisip bukas, pero hindi naman dapat isipin ng ngayon. Nakakadagdag ng stress, nakakadagdag ng kabigatan ng ating kalooban. Kaya nga sabi ni Solomon sa Kawikaan chapter 12 verse 25, ang labis po na pag-aalala ay nakapangihina ng kalooban. Hinahayaan po nating mamugad yung ibon na dumalako sa ating ulo. Maaaring dumaan ang mga problema, pero wag mo natin hayaan mamugad dito sa ulo natin. Amen? Mapapakabot si Ate Banjo. Ang tendency po natin is we anticipate fear. Meron po kami tinatawag sa psychology na irrational thoughts. Alam ko ni Daniel yan. Sa cognitive psychology, isa po sa dahilan kung bakit most of the people ay nagkakaroon ng trauma, anxiety, or depression is because of irrational ways of thinking. So, ang ginagawa ng counselor ay pinapaunawa niya na hindi dapat katakutan ang mga bagay na ito. Halimbawa, phobia. No? Phobia. Takot ka sa gagamba. Ayun, takot ka sa gagamba. So, ang ginagawa ka ngayon ng counselor, i-challenge yung isip mo. Ano yung kinakatakutan mo sa gagamba? Ngayon, pumunta ka sa counselor, lalapit ka, may plating na tinatawag, papakita lang sa iyo yung picture ng gagamba, ititingnan niya, i-record niya yung mga reaction mo, kung ano yung namata mo, ano yung sa pawis mo, yung sa katawan mo, ano nangyayari. Hanggang sa maglabas siya mismo ng actual na gagamba at padapuin niya siya dito. Pagkapatin niya sa buong katawan mo, hanggang sa ikaw ay masanay at hindi na matakot sa mga gagamba. Ibig sabihin, yung dinecreate mong trouble or phobia ay produkto lamang ng labis na pag-iisip, ng maling pananaw, maling orientation sa iyong pag-iisip. Kagaya ng mga tupa. Madali sa tayo na ma-anxious, matakot, masyado tayong sensitive sa mga bagay-bagay, pero that is only a product ng ating mga isipan. Kaya hinahamon po tayo ng Diyos para maranasan po natin yung benefits of Kingdom of God. Kailangan po rin po natin yung ating mind. Nakasakay po ako ng MRT, papasok ko ng school.
Nakita ko po yung isang doon, tarpaulin. No? Sabi doon, hindi mo kailangan hintayin ang pagbubuhang ni Wayway para magkaroon ng pagbabago yung buhay mo. Ang kailangan mo lang gawin ay baguhin yung pananaw ng iyong pag-iisip. Totoo naman, you have to change your mindset. Baguhin mo lang yung sistema ng pag-iisip mo at magkakaroon ng pagbabago yung buhay mo. Real talk po yan, mga kapatid. No? Pangalawa, sheep will lie down when there is no tension with others. Ang mga tuba po ay social animal. Pag sinabi po natin social animal, mahilig po silang cooperate sa kanilang mga kind. No? Makisalamuha. No? At isa po sa mga problema po ng mga tuba, yung madalas po silang nagkakaroon ng tunggayan. No? Kaya napapakamak po sila nagkakaroon ng away-away. Ganun din po yung tao. Most of the problem of people, yung sense of belonging natin. Number 1 po dyan, nagsisimula sa letter R, yung feelings of rejection. Yung feelings of being unloved. Matindi yan. Simula ng pagkabata mo, naranasan mo yung rejection. Hanggang sa pagtanda mo, hindi ka makapagbuo ng isang maayos na relasyon kasi you are traumatized with that kind of relationship you experience in your childhood. Lumalabas yung mga anxiety mo, bumabalik ang lahat ng mga trauma mo sa mga past relationship. Ganun po tayo. Kasi ang tao, likas po sa atin, we are hungry. We are hungry. Kaya mo ay nagugutom sa affection. Totoo yan. Gutom po ang tao sa distinction, sa recognition. Kailangan lagi natin papakita yung sarili natin na affirm na tayo ay accepted ng lipunan. Imagine na lang natin yung sa TikTok, yung gano'n. Nagpo-post tayo ng mga bagay kahit magsayaw-sayaw ka. To be honest, hindi naman ako against doon. No? Pero minsan nagiging X-rated yun. Oo. I'm sorry to say, kaya na maraming nababanda o gano'n. Pero ginagawa natin yun because we are hunger. At tayo ay gutom sa affection. Tayo ay gutom sa pagmamahal. Tayo ay gutom sa belonging. Gusto natin, gusto natin in tayo. Gusto natin nandun na ang tao ay uma-agree sa atin. Amen? Sabi po sa Romans 8:29, we are destined to conform to the image and likeness of His Son Jesus. Ano po ibig sabihin nito? Balikan po natin yung sinasabi sa Romans 8:28. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagkakalakit-lakit para sa ibubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Kapag tayo po ay lumapit kay Jesus, kapag tayo po ay sinubo po natin ang ating buhay sa Diyos, ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay, sabi sa Romans 8:28, para mapabuti tayo. At yung byproduct, excuse me po, at yung byproduct po ng prosesong yun ay papunta po sa Romans 8:29. Ang sinasabi po doon, kaya nagkakaroon ng kalakit-lakit ang bagay para sa ikububuti natin. Kasi sa prosesong yun, magiging hawig natin si Jesus. Magko-conform tayo sa imahe niya. Ano ba yung imahe ni Jesus, mga kapatid? Ang imahe ni Jesus, siya ay loving. Amen? Siya ay understanding. Wow! Siya ay forgiving. Amen! Habang nakikilala po natin ang Diyos, hindi tayo nag-worry sa anxiety natin because we have hunger for sense of acceptance, sense of belongings. Natatakot tayo sa rejection thing. Hindi yan ang ng Kristiyano. Hindi yan ang lengguwahe ng mga Kristiyano. Kasi sa ating Kristiyano, habang lumalakad tayo sa Diyos, mas lalo tayo nagiging kind. Mas lalo tayo nagiging loving. Mas lalo tayo nagiging respectful. Mas lalo tayo nagiging mapagpakumbaba at katanggap-tanggap sa tao. Tandaan natin yun. Kasi tayo ay inuubog bilang maging imahe ng ating pong Panginoon Jesus. Amen? Amen, mga kapatid? In John chapter 14 verse 7, the way to the Father is Jesus. At ano ba yung mararanasan natin sa
sa Ama. Ang mararanasan po natin sa Ama, sabi po sa Psalm 16:11, in His presence there is fullness of joy, and in His right hand there are pleasures forevermore. Meron din pong kapayapaan sa piling po ng ating Diyos. At walang ibang daan patungo sa kapayapaan kundi si Jesus. To promote peace in this world, to promote peace in your family, kailangan meron kang Jesus sa buhay mo. Because He is the only way para magkaroon ka ng kapayapaan. Amen? Ano ba yung, bakit mo nasabi yung pastor? Kung meron kang Jesus sa buhay mo, you are living in a Christian way. At paano po tayo namumuhay bilang mga Kristiyano? Sabi ko sa John 14, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, kayo ay nananatili sa aking pag-ibig. Ibig sabihin, yung utos ng Diyos, yun yung magdadala sa atin para tayo ay mamuhay ng may kapayapaan. Yung utos ni Jesus Christ, yung instruction ni Jesus Christ, yun po yung ating pamantayan para tayo ay magkaroon ng harmony, ng kapayapaan sa ating sarili at sa ating kapwa. Tandaan natin, hindi po tayo ilalayo sa kapwa natin ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos is always to become loving, to become more accepting, amen, to become more kind, generous sa ibang tao. At yung mga attributes na yun, hindi naman yun nagpapalayo sa atin sa kapwa natin. At kapag nagkaroon po tayo ng magandang attitude, ng magandang outlook sa buhay dahil sinusunod po natin yung pamantayan ng Diyos, nagkakaroon po tayo ng magandang relasyon sa ating kapwa. At yung magandang relasyon na yun sa ating kapwa, yun nagbibigay sa atin ng kapanatagan, ng kapayapaan. Bakit? Kasi nakakatulog ka ng mahimbing. Alam mo na maayos yung pakikisama mo sa mga kapitbahay mo, sa mga kayo. Ang hirap kaya matulog na may sama ng loob. Tama po? Ang hirap kaya matulog ng gano'n na kinikimkim mo ng ilang taon naghalit mo dun sa kapwa. Hindi ko kalooban ng Panginoon ng gano'n. Ang sabi ng Diyos, pag sinusunod po natin ang kanyang utos, we become more loving, we become more accepting, we become more forgiving. Mahirap po, Pastor Mark, pero hindi. Diba? Kasi sabi ko sa Romans 8:28-29, ang Diyos, inilalagay tayo sa proseso na kung saan tayo ay hinubog bilang maging kagaya ng kanyang anak na si Jesus. So, hindi po issue sa atin yung rejection. Yes, big thing yung rejection sa atin kasi nasa physical tayo, pero hindi natin hinihintay yun. Kasi we have Jesus in our life. Amen? At nakadepende yung ating tingin sa sarili sa ating pong Panginoong Jesus. Pangatlo po, sheep will lie down when they are free from hunger. Kasi ang mga tupa po, mga kapatid, wala pong ibang alam na gawin sila kung hindi manginain ng manginain. Wow! Yung totoo po yun. Ano sila? Talagang gutumin. Patabain. Yun talaga yung kanilang nature. Kumain po ng kumain. Pero kung wala pong magagabay sa kanila at dadalhin sila sa sinasabing lunti ang damuhan, yung mga tupa wala po silang sense or to identify ano po yung poisonous, ano po yung nutritious na pagkain sa kanila, ano ba yung edible na mga pagkain. Minsan, ang mga tupa kumakain lang kung ano ng mga bagay nilalagay sa tiyan nila. Nagkakaroon sila ng mga parasite, nalalason sila na hindi nila alam lason ng pala yung kinakain nila. Imagine na kung walang pastol na magdadala sa kanila sa ang damuhan kung saan sila manginginahin. Kasi din po ang taong mga kapatid. Marami po tayong mga pangangailangan sa buhay. Physical, emotional, social needs. Pero kung hindi po tayo guided ng salita ng Diyos, at sabihin na natin na hindi natin kinailangan ng Diyos, manginginain ka sa mga maling pagkain. Hahanapin mo yung satisfaction mo sa mga bagay na hindi mo alam makakasira sa buhay. Kaya it is important to recognize na merong Savior, na merong Shepherd, na ang kanyang business, ang kanyang interest ay dalhin ka palagi sa
pagkain. No, sabi po dun sa Psalm 23, ako ay kanyang dinadala sa muntiang damuhan at pinahihimlay niya sa tahimik na batisan. Ganun din po sa tubig. Ang tendency po ng mga, kasi ang ship talagang marami pong ano yan, prone po sila sa heat stroke. No, marami pong mga tupa ang namamatay sa heat stroke, especially during the summer season. Kasi nga, ang katawan nila ay balot ng makakapal na balahibo. So, hindi po sila napagpapawisan. Kung kailangan talaga nila, maraming intake ng tubig. Pero, dapat maging, maingat yung mag-aalaga sa kanila. Kasi, alam naman natin ang dinudulot ng tubig. Kapag yan ay kontaminado. So, kapag wala akong nag-aalaga sa tupa, ang tendency nila, dahil sa kanilang kauhawan, kung saan-saan lang sila umiinom. Pwede silang uminom sa madudumi ng mga parte ng mga tubig. At ibigay sa kanila, nalalason po sila, nagkakasakit po sila. Doon din po ang tao. So bakit kailangan po ng tao ang Diyos? Kasi yung tendency natin ganoon. Pag wala ang Diyos, walang magagay sa atin. At maaaring mapakamang tayo ng sarili po natin mga gawin. Amen? Pangapat po, what makes sheep lie down? Sheep will lie down when they are free from torment of parasite. So, ang mga tupa po, prone din po sila sa tinatawag na mga parasite, mga insekto. No? Kasi makapal po yung kanilang mga wool, balahibo. At gusto po yan ng mga, yung mga insekto. Sino dito yung may, Sino dito, di ba pag meron kang makati sa ulo mo, iniisip mo may puto ka na yung mga ganun. Di ba, irritating. Imagine mo sa tupa ng mga palayo-palayo. So napakarami pong mga insekto or parasite na pwedeng sa kanila, maka-apekto. Especially, alam niyo yung ginagawa po ng mga tupa kapag sila ay infected na, yung kanilang ulo, binubumbog nila yan sa bato. Kinukus-kus-kus po nila yan. Knowing na matatanggal yung kanilang irritation. Pero ang nangyayari, nagkakaroon po sila ng sugat, yung iba malalakas yung pagkaan, nababarog sila, namamatay. Grabe yung nila, yung investing. Kaya nasabi ko sa Psalm 23, diba, you anoint my head with oil. Ibig sabihin, ginagawa talaga yun ng mga pastol na nilalagay po nila ng oil, yung ulo ng mga tupa, para matanggal yung mga insekto na pwedeng maka-irritate sa kanila. Kasi kapag nag-irritate ang tupa, mag-i-engage siya sa tinatawag na self-destructive behavior. Ilampas mo yung ulo mo sa pader. Hindi gano'n. Pag may problema ka, ginawa mo na ba yun? Ilampas mo yung ulo mo sa pader. Pero marami pong gumagawa doon. May mga nagpapakamatay. Diba yung talagang pinapabayaan na nila yung kanilang sarili pag meron sila mga matitinding mga pagsubok. Hindi ko sila ginajudge, pero that is the human natural na tendency ng human yun. Bakit? Because we are like sheep na kapag wala pong nag-aalaga sa atin, invested, corrupted yung ating isip. At yung isip natin na magdadala sa atin sa mga self-destructive behavior na hindi po nakakatulog mo sa atin. Alam mo mga kapatid, isang bagay po yung pinapasalamatan natin sa Diyos. Kasi sa kabila ng napakarami pong mga affairs ng tao, ang dami nating issue. Wala tayong ibang kailangan kung hindi ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. I dare everyone. Sabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. I am the water of life. Siya yung great I am. Kung ano man yung kailangan ng tao, sabi ni Lord, He is more than enough. Siya yung sapat, siya yung kasapatan ng ating mga buhay. Kung ano man yung issue ng mga tao, dahil meron tayong mga patuloy na hinahanap sa ating buhay,
At kay Jesus natin matatagpuan yan. Kung naguguluhan ngayon ng iyong pag-iisip, kung nabibigatan ngayon ng iyong kalooban, sabi ng Panginoon, peace I give to you. Hindi ang kapayapaan ng mundo ito, kundi ang kapayapaan ng nagdadala sa akin. Lumapit kayo sa akin na lahat na nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo ang aking pagpapahin. Kung ikaw ay nagugutom, kung ikaw ay nagkukulang, sabi ng Panginoon, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Kapag ikaw ay may karamdaman, lumapit ka sa Diyos sapagkat ang pangako ng Diyos, siya yung healer natin. By His stripes, we are healed. By His stripes, we are healed. Amen. At napakarami pa itong mga pangako, plano na inihanda po sa atin ng Diyos. Kaya naman, Psalm 23 talks about love of God. God is doing His business sa ating buhay na mapabuti tayo because He loves us. Ang sabi po sa Psalm 23, He always leads us to a place of rest. Where in fact, pag pinag-usapan po natin, yung agape, yung word na agape, which is God's love, galing po ito sa dalawang word na agaw and vow. Ibig sabihin ng agaw, to live and vow rest. Ibig sabihin po, agape is the love of God that always leads us to a place of rest. Tayo po ay dadalhin ng Diyos sa mainam na pastulan. Tayo po ay kanyang pinahihintay sa tahimik na batisan. Kaya bakit kailangan ng tao ang Diyos? Amen. God is everything in our life. Kailangan po talaga natin siya. Kung wala ang Diyos, mapapahamak po tayo. Salamat sa mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. At wala po tayong ibang nakapitan kapatid. Lalong-lalo na po sa mga panahon ito. Napapanahon po na tayo po ay lumapit. Lalong-lalo na sa panahon na ito. Amen? Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Pero salamat sa Diyos dahil tiyak yung kanyang pangako na sinabi niya na siya yung mabuting pastol at dadalhin po na tayo sa mainit na pastulan. Tayo po ay tumayo mga kapatid. Panginoon, salamat po sa araw ito. Salamat Panginoon sa dakilang pag-ibig po ninyo na nagdadala sa amin upang kami po ay magkaroon ng kapahingahan. Sino nga po kami Panginoon upang pag-alayan po ninyo ng oras, ng panahon, ng pag-ibig sa kabila po ng pupugtutan po namin, sa kabila ng kapalayuan po namin, sa kabila ng aming kasalanan ay hindi po kami hinayaan na manatili sa ganitong kalagayan. Kaya naman, Panginoon, sa inyo po namin binibigay ang lahat sa aming mga buhay. Yung mga bagay, Lord, na nagpapahirap ng aming mga kaisipan, yung mga bagay, Lord, na nagpapababa ng aming mga kalooban. Naniniwala po kami that you rid us, Lord God, from all of these things, Lord. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon, lalo namin malasap at maranasan ang pag-ibig po ninyo. Salamat sa mga salitang ito, Panginoon, na inyo pong binigay sa amin upang manaliwa, Lord, na ikaw, Panginoon, ang siyang katugunan at siyang kailangan sa aming mga buhay. Lord, itinataas ko po ang mga dalangin at panalangin ng aking mga kapatid na ito. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng meron sa kanila, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kayo po yung Diyos na ang interes po sa aming buhay. Lord, ay mapabuti po kami. Lord, we surrender everything to you. We cast all our burdens to you. Lord, hayaan po na kami po ay magpahinga sa mainam na pastulan. Lord God, at sa tahimik na batisan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Na ikaw ay aming mapaglingkuran at naibalik sa iyo ang lahat ng iyong kabutihan ng Lord sa amin. Kaya ito po na ang pag-design nito ang mag-ingat sa aming mga puso isipan, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo. Maraming salamat sa araw na ito sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.